Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag ini-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanga ako diyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, ma-interpellate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellate niyo ako till the kingdom come. Pero so nagsimula ba na maging contra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session opened, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. Dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that.